Binabatikos po ng mga netizens ngayon na itong si Sara Duterte. Abay, dapat lang. Dapat lang malaman niya na ang kapal ng mukha niya. 'Di ba? Yan naman po ay alam ng mga kababayan natin na nag-iisip ng tama. Pero yun nga, ang masakit dyan, marami pa rin tayong kababayan na uto-uto at naniniwala na may kakayahan itong si Sara Duterte na maging Vice President. Kaya naandyan siya ngayon. At syempre, susunod na Pangulo daw. Yun yung nakakaawa at malungkot na katotohanan dahil marami pa rin naniniwala na may kakayahan etong isang Duterte na ito. Tingnan natin, meron pong isang netizen na gumawa ng listahan kung paanong etong si Sara Duterte ay may magandang pahayag at positibong pahayag pagdating sa ilang issue na ito. Pero pagdating sa aggression na ginagawa ng China, at pagdating nga or tungkol nga sa West Philippine Sea issue, ay tikom ang bibig netong pro-China na ito. Kahit hindi na po natin sabihin, lahat po siguradong mga kababayan natin na tuwid ang pag-iisip at hindi pa nababaluktot, ay iisipin na etong si Sara Duterte ay pro-China at naandyan para pagsilbihan, naandyan para ma-impress ang China. At bakit? Mga Chinese ba itong mga ito? Diba? Magtataka ka rin dahil kung may dubukan Chinese, posible pa pero kung wala, sigurado tayo meron kang pakinabang na pansarili, kaya ka nagkakaganyan. Hindi pa po ba sapat yung pakinabang nyo sa ating bansa? Kaya kahit sa China ay mukhang gusto nyo makinabang, kakaiba rin. Ito po yung mga issue na merong pahayag at may pagkukondina na ginawa etong si Sara Duterte. Pero pagdating sa Chinese aggression, wala Ito, marami. Russia-Ukrainian war, Palestinian genocide, ICC probe versus Duterte. May pahayag yan sa Sara Duterte na kuno ay the rule of law or ang atin daw na justice system ay nag-work naman, gumagana. Kaya dapat dito daw litisan si Digong. Yan yung mga pahayag na si Sara Duterte. Contempt order versus Lorraine Badoy and Eric Selly. Siguro ay alam natin yon. Arrest order versus Apollo Kibuloy na kuno ay bigyan sana ng patas na laban itong si Kibuloy. At siguradong malulusutan daw ni Kibuloy itong mga kasong ito, itong mga reklamo na ito kung patas ang laban. Mali, dahil kung patas ang laban, siguradong kulong si Kibuloy. So kung gusto mo na hindi or makalusot si Kibuloy, siguradong dapat daanin nyo sa hindi patas na laban. Yun na lang po ang lusot na pwedeng mangyari sa kaso nga ni Kibuloy. SMNI franchise revocation, abay ayaw. Hindi daw pabor etong si Sara Duterte. Dapat daw dumaan sa due process yung mga ganitong nangyayari sa SMNI franchise revocation nga. So hindi pa pala due process yung may mga investigasyon, yung ipinatawag, at syempre nga yung may mga probe at hearings sa Kongreso, hindi pa pala yun matatawag na due process. Kakaiba rin talaga etong si Sara Duterte. Yan po, marami rin siyang pahayag tungkol sa mga holidays, di ba? May mga positibo siyang pahayag tungkol sa Christmas, halimbawa. Makapal din ang mukha, pero yun nga, pagdating sa Chinese aggression at issue sa West Philippine Sea, mukhang walang masabi etong si Sara Duterte at tikom ang bibig. Alam niyo naman siguro kung bakit. Good luck.